tayo? So, ready na ba lahat? Rinig ba ako? Malinaw? Sino bang makakapag-ano dyan? Confirm. Malinaw ba? So, I guess malinaw naman. Okay. So, it's been a while. Medyo napisit yung mga nakaraan. Kaya medyo madalang ang hirit ko. So, ngayon, pag-uusapan natin yung part ng System Analysis and Design or yung SAD. Okay? So, dito yung sa first topic. So, which is the world of the information system analyst. Okay? So, don't worry, hindi lang naman to pang IT. So, perfect din to para sa lahat. Okay? Even sa, alam ko dati sa lumang curriculum ng accounting, may system analysis and design sila. Okay? So, let's start with here. So, last time, ano ba yung mga napag-usapan natin about sa security ata eh. Yung ako yung nag-discuss. So, magfo-focus tayo sa isa sa mga important professional sa IT. Now, actually, not just IT, CS, IS, tsaka CPE. So, the Information System Analyst. So, commonly known as the Systems Analyst. Okay? So, many students think that programmers create system from scratch. So, in reality, so before programming, even begins, so someone must identify the business problem. So alam nyo ba yung ginagawa niya? Alam nyo ba yung problema talaga? Okay? So understand the client requirements. Ano ba yung mga kailangan ng kliyente nyo? Baka mamaya kayo na nagdidesisyon. And analyze existing processes. Ano yung current na meron sila bago natin baguhin yung proseso nila. Tsaka syempre, magagawa tayo ng design yung pinaka-best na solution para sa kanila at maayos yung pinaka-problem nila. Okay? So, yung person na yon is the system analyst. One day, magiging kayo yon. So, syempre, today, we'll discover what system analysts do, why they are essential in every companies or sa mga clients natin or organizations. Siyempre, the different kinds of information systems used by businesses and the skills needed to become an effective analyst. Okay? So, siyempre, lahat possible. Kahit sabihin nyo, ano, minsan lang pinangarap nyo maging software engineer. Diba? So, siyempre, sa tingin nyo ba, software engineers, immediate bang mag-start mag-code? So, sa tingin nyo, pag nag-software engineer, pag narinig kayo software engineer, naisip nyo ba magko-code agad? Ano bang naging thinking nyo sa sinabing software engineer? O, kahel, di ba, ano, umulit ka dito sa subject na to? O, minaster mo yung subject na to. Ay, sorry, na-reveal ko. Ayun. Siyempre sa software engineer natin. So actually, before writing a single line of code, so someone must first determine what needs to be built. Okay? Ano ba yung kailangan buuin natin? Siyempre, that is where system analysis begins. Okay? So yung muling gagawin natin. Di ba yung nag-software engineering tayo noon? Talagang hindi naman agad nagko-code kumbaga nagpaplano tayo including din yung SDLC dun, kasama na yun dun. Okay? So siyempre next natin, oh, ayan, transition pala siya, ma-artist siya. Okay. So siyempre for our objectives, so these are four things we should learn. Okay? So siyempre meron tayong unang-una dito sa ating learning outcomes. So siyempre sabi rito, discuss the fundamentals of system analysis and design. Okay? Ibig sabihin, understanding the complete process of analyzing business problems and designing computer-based solution. Okay? So it is not simply programming. So even though sa college, actually, ang system analysis and design is more on lecture. So wala po itong laboratory. So I don't know sa ibang school meron, pero most likely wala po itong laboratory. So syempre, it is understanding yung business, yung mga users, yung mga problema na encounter, tsaka how technology can solve them. Okay, paano natin masosolusyonan gamit yung teknolohiya? Okay?
So, sa ating pangalawang objective, siyempre, oo, yes, may pa-capstone. Parang gano'n din naman, eh. Hahanap ka ng problem, eh. Wala namang pinagkaiba nun. Parang ito yung tinatawag nilang ano, mini capstone or baby capstone, nung mga panahon na yun. Yung panahon namin ni Kahed. Yan, classmate kami nun, pero magkahiwalay kami sa SAT. Kasi nag-summer kami nun, siya hindi. So, syempre sa ating objective number 2, so understand the roles of a system analyst. Ano ba yung ganap nila? So, syempre, system analyst serves as the bridge between business users and technical developers. So, imagine, example natin yung hospital. Gusto nila ng bagong patient management system. So, syempre, yung doktor naiintindihan nila yung medicine part. Pero sa programmers, alam nila yung programming. So, paano natin mata-translate yung mga doctors, yung mga need nila in terms of technical? Siyempre, yung mga, ano yun, sino yung mga kailangan natin? Nandito na yun eh. Sino yung mga kailangan natin para mapag-connect natin yung doktor at yung programmers? So, sino sila? Sige nga, kakasabi ko lang eh. It's okay. System lang? Kulang. Sino itong mga taong 'to? Sino 'tong mga tamang taong 'to? Operating system? Siyempre yung ating, the system analyst, okey? So, system analyst, siyempre 'pag translate niya yung mga sinasabi ng doktor papunta kay programmer, ita-translate ng system analyst yung mga programmer papunta sa doktor para magkaintindihan sila, okey? Then si system analyst ang mag-e-evaluate sa mga mangyayari. Okay, for our third objective, so differentiate the types of information system. Okay? So, not all computer system perform the same task. Hindi naman lahat pare-parehas. Walang ganun. May ganun pero syempre not all the time. So, example natin, yung mga ATM machine, Facebook, GCash, payroll system, tsaka yung student portal. So, bawat ito ay belong 'to sa mga different categories ng IS or the information system, okay. So, sa ating pang-apat, so yung categorize, various jobs. So, you'll also learn career opportunities. Malay niyo isa kayong maging system analyst kayo, 'di ba? Actually sa Capstone may role na system analyst. Malay niyo sa mga group niyo, isa kayo sa mga system analyst. Pero meron din tayo ditong business analyst, mga system analyst, requirements engineer, functional consultant or mismong consultant, IT project manager, yung sinasabi nilang taga-utos lang, yung PM, ERP consultant, perfect to sa mga business. So, meron din tayong mga product owner. Okay? So, sa mga careers natin, saan kayo interesado sa mga nabanggit natin? Sa mga business analyst, system analyst, requirements engineer, o baka may naisip pa kayo, saan ba kayo interesado? Baka mamaya kasi isipin natin basta IT developer lang meron. Marami pa tayong ibang roles. So, baka hindi natin na-explore. Okay? So, hindi lang developer, meron tayong software engineer, QA, ayan. So, iba't ibang roles na nandiyan. So, ayun. So, next natin, let's define system analysis and system design. Ayan. Naglalag siya. Okay. So, we have three important concept dito. So, meron tayong system analysis, system design, at system analyst. Okay? So, huwag tayong malito. Okay, first dito muna tayo kay system analysis. So, system analysis is a process of understanding what the system should do. Okay? So, notice that we are not yet creating the system. Hindi agad tayo bumabanat agad. Okay? Siyempre, instead, magtatanong muna tayo. Unang-una, ano ba yung current problem nila? Ano ba yung naging cause? Bakit ganon? Sino yung gumagamit ng system? Ano yung kailangan nila? Ano yung data na kailangan nating kolektahin? At syempre, ano yung mga report na required? Okay? So, tatanungin muna natin, ina-analyze pa natin, kaya nga analysis. Okay? Tinitignan pa natin yung buong detalye.
at ano yung kailangan ma-accomplish for that. Okay, example. So imagine, your school records attendance manually. Mano-mano yung attendance. So ano yung mga problema natin? Sige, sige kayong mag-analyze. Oh, mabagal ang school record attendance kasi mano-mano. Ano yung mga puwede nating mga ma-encounter na problem? Tuition fee agad? So, ano yung mga ano, bilang ano lang, kunyari may magre-record ng attendance, mano-mano. Ano yung mga na-encounter nating problem? Sige nga, anyone can answer. Doon sa ano, chat box natin, ano yung mga possible problems? Kung nakita nyo, ay, nag-check ako, queuing time, data result, present kahit sa galaan, ano pa? Magtataas tuition fee? Hindi, ano tayo ha? Napansin mo, no, wala pa tayong binabago ha? Guys, manual pa lang. Kumbaga, pumunta ka sa school, nakita nyo, o paano sistema ng attendance nyo rito? Eh, sinabi nila manual. Ano yung problema? Bakit manual? Ano yung mga problems na nung manual pa lang? O, dito pa lang, nakita. Hindi ko naman sinasabing mali. Pero ano yung nakikita nating problem? High cost? So, usually, ang problem natin dito, sabi, imagine your school records attendance manually. So, the usual problem dito, slow checking. Ang bagal ng teacher mag-check. Nawawala yung attendance sheet kasi papel. Yan, mabagal. Mali yung computation kasi nga hindi ko mano-mano kong binibilang. Nadadaya attendance. At difficult report generation kasi nga mano-mano papel. Gagawa ka ng summarized attendance, di ba? Yan. Lalo na sa mga school, especially with DepEd, binibilang natin yung attendance. So, these are identified during system analysis. Ayan na. So, nakaano na tayo, analysis na tayo. Ngayon, dadako tayo kay system design. Okay? So, hayaan natin si Shanshan dyan. Mga 4 hours na tayo dyan. Okay? So, dito naman tayo kay system design. So, once fully understand the problem, okay, nakita natin yung mga problema. Now, mag-create tayo ng solusyon. So, ang sinasagot ng mga system designers, so, how will the solution work? Okay. So, here we decide yung database, interface, report, security, technology, programming language, at yung hardware. Example natin guys. Attendance system. Ano yung analysis natin? Students forget IDs. Ang gagawin natin design, gawa tayo QR code. Di ba? Para hindi tayo mahirapan. QR code na lang tayo. Okay? So, that's just an example. Now, dito tayo kay system analyst. So, a systems analyst combines business knowledge with technical knowledge. So, their responsibility, ito yung mga kasama dito sa responsibility, ito na, yung mga hindi ginagawa sa capstone. Pag-meeting sa client nyo, yung mga partner nyo. Hindi nakikipag-interview sa users. Dapat mag-interview tayo. Kasi paano natin malalaman yung problem kung isang tao lang yung kinakausap natin. Writing the requirements. So, isulat na po kung ano yung mga kailangan na requirements. Hindi yung mema lang. Kaya tayo nagkukulang pagdating sa documentation. Designing workflows. So, yan. Coordinating with programmers. So, syempre, sabi ko nga kanina, si system at analysis, ay si analyst, i-connect niya yung between non-technical tsaka technical na tao para magkaintindihan sila. Okay? And also, we have the testing the system. Okay? Okay, example natin sa totoong buhay. So, when you order through Foodpanda or GrabFood, programmers didn't simply create the app overnight. Okay? Hindi naman nila ginagawa ng isang bagsakan yan. So, siyempre, first, ina-analyze nila. Siyempre, ina-analyze nila yung customer behavior, yung restaurant workflow, delivery process, payment methods. So, yun yung ginagawa ng mga systems analyst. Okay? Yung pangatlong binanggit natin. So, siyempre, ngayon pag-usapan natin yung pinaka-define ng system analysis and design. Naintindihan ba lahat? Okay naman tayo. No? Okay naman tayo siguro. No? Naintindihan na? So, okay. So, wait. So, next tayo. Now, let's proceed. I will fix.
So let's proceed with the system analysis and design. So there are several important keywords here. So it follows a process. So we don't randomly build a software. Hindi tayo yung ano, yung basta-basta lang. Okay? Example natin. Una, requirements. Pangalawa, analysis. Pangatlo, design. Pang-apat, development. Panglima, testing. At pang-anim ay deployment. Okay? So, yun po yung mga kailangan natin. Yung steps. So, syempre, isa-isayin natin. First, dun tayo sa identify problems. So, every system start with a problem. Naalala ko nung nasa isang school ako dati, yung mga estudyante ko sa capstone, gumagawa sila ng problema na wala namang problema talaga. 'Di ba? Ginagawan lang nila ng problema, 'di ba? So, may mga gano'n, yung gagawan lang talaga nila ng problema kahit wala naman talaga. Okay? So, example, mga problem, mahaba ang pila, mabagal yung enrollment, manual yung inventory, yung checking, paper records, 'di ba? Nawawala yung mga files. So, alam mo yung mga opportunities para dito. Siyempre, technology also create opportunities. Example natin, instead of paper forms, create an online enrollment system. Maganda 'to lalo na sa mga EREG, sila na pipili ng section, schedule through online. Si PUP ganito po siya, si PUP SIS. So meron silang SIS na ginagamit. So para sa pag-e-enroll. So yung estudyante na mag-e-enroll. So analyze natin yung workflow. So we study how information moves. So example, student, papunta kay registrar, papunta kay accounting, papunta kay cashier, papunta sa database, papunta sa reports. Kung gagawin nyo, iisipin nyo sa totoong buhay yan, napapagod tayo. Pwede naman natin gawin sa portal. Tama ba? Di natin kailangan palipat-lipat ng building, pinapaikot tayo kung saan-saan letse-letse yan. Diba? So, dito na lang, papadali natin through online. So, let's know the design computerized system. So, finally, na natin, na-design natin best solution based dun sa ating analysis. So, example, manual library, digital library. So, 'di ba dati mano-mano lang, may library ID card. Ngayon, sa ID nakapaloob na yung barcode, QR code. So, may barcode scanner tayo. Then, saka tayo makakapag-online borrowing, etc. Then, automatic penalty computation. So, sa library, hindi mo na ibalik yung libro, magkakaroon ka ng automatic penalty. Okay? So, sa tingin nyo, kayo, since iba-iba kayong school or iba't ibang kayong environment, sa tingin nyo, ano yung pwede natin i-automate sa inyong kinalalagyan? Hmm. So, sa tingin nyo, sige nga comment nga tayo. Ano ba yung pwede nating i-automate? Kung kayo ay nasa isang school, ano yung gusto nyong i-automate doon? So, comment tayo. Marami tayo ngayon. Ano yung mga trip nyong i-automate? Baka naman sa sobrang buwisit nyo, pwede nyong gawa ng capstone. O yan, pwede yan, yung IoT. Sa pamamagitan ng IoT, water irrigation sa garden ng school. Diba? Diba? Wala akong index card. Ruleta gusto. Diba? Ang dami pwedeng gawin. So, iisip lang talaga tayo kung bakit natin siya kailangan gawin. Necessary ba tong gawin or what? Okay? So, syempre, to understand systems better, we first need to understand what a system is. Okay? Okay. So, syempre, systems that solve business problems. So, a system, ano nga ba siya? A system is a collection of related components that work together toward a common goal. So, example, sa human body natin, syempre, kailangan natin ang mga component nito, brain, heart, lungs, muscles, each has its own role. But together, they keep you alive. So, iba-iba yung eksena nila sa katawan, pero buhay pa rin kayo. Example, sa information system. So, an information system collects, processes, stores, and distribute information. So, example natin dito.
meron tayong student portal, meron tayong banking system, meron tayong hospital system, meron tayong walang kasawa-sawang payroll system at inventory system. Okay? So, meron tayong subsystem. So, subsystem. So, ano ba yung subsystem? A subsystem is a smaller part of a larger system. Kunyari, meron tayong isang system sa buong university. Tapos may subsystem ka pa sa library, may subsystem ka pa sa registrar, medical, library, ayan, kung saan man lupalop ng university mo. 'Di ba? Meron din tayo, kunyari, sa school information system, meron tayong enrollment, meron tayong grading, meron tayong library, accounting, registrar. So, each is a subsystem. Okay? So, pero connected siya each other. So, ganun po siya. So, meron tayong tinatawag na super system. Super pa, o di ba meron pa. Pasabog. So, ano nga ba ito? So, the super system is the larger environment where the system operates. Kunyari, university, papuntang information system, papuntang enrollment module. Okay? Next, we have functional decomposition. So, this means breaking a large system into smaller, manageable pieces. So, example natin dito ha, online shopping system. Meron tayong user login, meron tayong product catalog, meron tayong shopping cart, payment, at delivery tracking. So, instead developing everything at once, developers create one module at a time. Huwag yun naman yung pangsangkalan ng isang module lang, lahat nandoon. Ihiwalay natin. Okay? Kawawa naman malilito yung user natin, lalo na yung mga non-techie. So, syempre, ano ba yung mga subsystem na identify natin kay Facebook? Sige nga, tignan nga natin. Ano bang mga identify natin subsystem kay Facebook? Isa-isahin natin. Sige, tingnan, comment nga. Yes, marketplace. Ano pa? Newsfeed. Yes. FB Live, pwede rin. Reels. Yan. So, isipin nyo, ayan, Instagram kasama rin, kumbaga connected na eh. Di ba? Integrated na sila. So, kaya may susunod discuss natin yung system integration and architecture. Pero next na yun. So, ayan, it means na-identify natin, may mga subsystem siya, hindi siya yung pinagdikdikan sa isang ano lang, di ba? Yes, kasama rin yan, notifications, di ba? Isipin nyo, hindi naman siya, di ba pag nag-open kayo Facebook, pag login nyo, hindi naman lahat nakabalandra. Ano, FB dating? O sa bagay, may function naman siya. Messenger, yes, kasama rin. So, yes, may PowerPoint to. I will send it after the live. So, ngayon alam na natin kung ano yung information system. Ngayon, i-define natin yung mga major components. Wait lang. Okay. So, meron tayong components dito. So, an information system is more than just a software. So, it is composed of several interdependent components. So, syempre, di-discuss natin to. Kahit usually, alam na natin to. Pero ito, hardware. So, physical device such as computers, servers, printers, scanners, and mobile devices. So, example natin, yung computer ginagamit sa registrar office. Pangalawa, meron tayong software, programs and application that perform tasks. So, example natin, student information system, Microsoft Office, and web browsers. Third one is the data. So, raw facts that are processed into meaningful information. Example, student name, grades, attendance records, and tuition payments. Okay? So, next one is the people. So, the user and IT professionals who interact with the system. Siyempre, kailangan natin ng tao. Kung sino man to, mga students, faculty, registrar, accountant, programmer, at sino pa. Ay, sino bang Poncio Pilato? Okay. So, next one, we have the procedures. So, the rules and step for using the system correctly. So, example natin ha, yung online enrollment, from login, selecting subject, paying tuition, at confirming registration. Okay? So, ganun po siya. So, syempre, hindi lang nalagay rito. Meron tayong networks. Hindi lang natin nalagay. So, networks.
So, communication infrastructure that allow system to exchange information. Mapalan ba yan or WAN? Okay? Or Wi-Fi or whatsoever or cloud services. Okay? So, sa totoong buhay, example natin ha. So, isipin natin si GCash, gumagamit ka. So, gumagamit ka ng cellphone, yun yung hardware. Yung GCash app, yun yung software. Yung account, yun yung data. Then, you as a customer and the support team, yun yung tao. Then, yung step for spending money, ay yung procedure or correct bank transfer, cash in, cash out. At saka syempre, internet connection para gumana. So, all of these components must work together for a successful transaction. Okay? So, so makita natin dito, very important siya. So, naintindihan ba? For 6 slides pa lang yan ha. Naintindihan ba guys? So, tignan nga natin kung naiintindihan. Okay ba tayo? Okay. So, siguro si Max ano pa lang 'to, first year pa lang pero advanced na agad 'no. Baka magulat teacher mo ha. Baka mabigla siya. Okay, meron tayong system boundary versus automation boundary. Okay? So, now that we understand the components of information system, let's discuss an important concept in system analysis. First, let's talk about boundaries. So, when analysts design a system, one of the most question they ask ay, what should be included in the system and what should remain outside of it? So, kunyari may nakita kayong problem. Ano yung i-retain nyo? Ano yung papalitan yung bago? Okay? So, syempre, ito yung concept ng system boundary and automation boundary. Kaya ma-importante ito. Okay, isa-isay natin sila. Okay, do multi-system and system boundary. So the system boundary defines the scope or limits of the system. Oh, kaya nga tayo nagpo-propose, 'di ba? Meron tayong objective, main objective, meron tayong scope and limitation. So it identifies what process belong to the system, what data enters the system, what data leaves the system, and also who interacts with the system. So, everything inside the boundary is controlled by the system. Everything outside belongs to the external environment. So, alam niyo na yung mga magka-capstone or currently na sa third year standing. So, you will create your proposal. So, nandun yung mga objectives, main objectives, scope and limitation. For example natin ha. So, may example. So, imagine natin yung online enrollment system. So, inside the system boundary, so sa system boundary ha, nandun yung student registration, subject selection, tuition computation, payment recording, at yung printing registration form. So, sa labas naman ng boundary system boundary natin, nandun yung government regulations, yung banks, parents, at internet service provider. So the system interacts with these external entities, but it does not control them. Okay? Meron tayong automation boundary naman. So yung automation boundary refers to the part of the system that is computerized. Not every process is automated. Di naman lahat ganun eh. Hindi mo naman pwedeng pagdikdikan lahat automated. Sometimes, activities are still done manually. Kahit doon lang sa system natin, doon na siya gawin manually. Example ha, meron tayong hospital system. 'Pag automated, meron tayong patient registration, medical records, billing, at laboratory results. So, anong ginagawa 'pag manual? Sige nga, try natin. Hospital tayo, anong ginagawa 'pag manual? Meron tayong automated eh. Sa tingin niyo? So, anong ginagawa natin 'pag manual? Sige nga, may makakasagot ba? Checking vitals. O nursing, o ayan o, taray, galing ah. Fill out. Consultation, yes. Yun yung manual na hindi mo naman malalagay automate. Hindi ko naman pwedeng iasa kay AI 'to na ikaw mag-check-up sa pasyenteng 'to, 'di ba? Ang galing sasa. Puwede 'tong ano yes, sa vitality siyempre yung billing co-compute based dun sa puwede dun sa billing kasi automatic na siya, eh.
Giving meds, reseta, yes. Okay, siyempre injection din, 'di ba? 'Di naman puwedeng computer mag-injection sa'yo, maloko ka talaga. So ayun. Okay, next meron tayong restaurant ordering system. So, sa automated, meron tayong ordering, payment, at tsaka resibo. Okay na 'yan, tama. Kiosk, ano yung manual? Sige, kayo tanungin ko, ano yung manual? Sige nga, kanina may sample tayo sa hospital, ngayon sa restaurant tayo. Cashier? Puwede rin pero mukhang may automated na kasi tayo. Example, 'di ba sa kiosk ng McDo tsaka Jollibee, puwede kang magbayad ng ano dun, through card, yung sa order, puwede rin. Receipt, nandun na rin siya sa automated. Ano yung yes, tama si G, pagluluto. Oh, pagluluto, 'di mo puwedeng iasa sa AI yung luto, okey? Ano pa, siyempre yung service, tama si Max. Cleaning, wow, natumbok, ha. So yun siya, kasama dun sa manual process na hindi mo naman puwede ipagawa sa system 'yan, okey? So technology supports the process but cannot completely replace human work, okay? So importance of for system, analyst, as future system analyst kayo, you should avoid automating everything. Hindi porket eto mas mabilis, hindi na mahihirapan yung tao, may manual pa rin, okay? Sometimes manual work is faster, mas mabilis pa rin siya, mura, more practical at saka accurate, ikaw mismo kasi nandoon. So a good analyst knows which process should be automated and which should remain manual. Kaya nga 'di ba dinidiscuss natin 'to 'pag tayo nagpo-propose ng project. Kung ano yung scope natin tsaka limitation. Okay, ano yung mga naka-include sa system, 'di ba? Minsan tatanungin, may mga tanong nga, na, ba't mo pa ilalagay yan sa system, kaya ko naman gawin yan manually mas mabilis pa." Okay, may mga gano'ng tanong, ha. So, kung ikaw magde-design ng attendance monitoring system, ano yung mga task na i-o-automate mo? So, ano yung automate disciplinary action for student? Bakit or bakit hindi? So, i-automate mo ba 'to? So, sa tingin niyo, o sige attendance monitoring system, ha. Ano yung mga task i-automate niyo? Sige testing nga natin. Oh, kunyari magpo-propose tayo, in and out, puwede. So, isip tayo, isipin mo gagawa tayo ng attendance monitoring system. Ano yung naka-automate? Hmm, signature? Signature? Data display or analytics? Check-in? Yes. So, may follow-up question pa ako. Would you automate disciplinary action for student? Why or why not? What do you think? Sa tingin mo ba, i-automate din ba natin yung disciplinary action sa mga student? Oo o hindi, at bakit? Sa tingin niyo, pati disciplinary action, kung i-automate din natin 'to, pag-isipan niyo mabuti. This is just ano lang naman, critical thinking lang naman or suggestion. Puwede rin. Or di kaya siyempre minsan may naiisip tayo sa dulo na ng capstone natin for future reference, yes, for the record 'yan. O performance? Well, possible pa rin, ano lang naman 'to, just ano lang, what if lang naman. So, may screening pa din ba yung admin? Well, since admin is lahat siya nakaka-access nun, pero puwede rin per percentage, puwede, 'yan. Madaming possible, 'di ba? Tinanong ko lang kayo guys, huwag niyo seryosohin, So, ano lang naman, what if lang naman, oh, 'di ba? So, ngayon naintindihan natin yung system boundaries, so explore pa natin yung different kinds of information system. Oh, nakaka-slide 8 pa na tayo guys, kumalma lang tayo. Okay. So, meron tayong types of information system. So, TPS, MIS, DSS, or KBS. O, isa-isahin natin 'to, ha. So, not all information system perform the same job.
Some system record transaction, some generate reports, other help managers make decisions. So, isa-isay natin sila. Okay? Okay pa ba tayo dyan? Live update na. Sige nga. Comment nga kung okay pa tayo dyan. Baka mamaya chika na ako dito. I hope naintindihan natin. Don't worry guys, recorded to. Kaya may pwede nyo itong balikan. Okay, first let's discuss the TPS. So, Transaction Processing System. Okay. So, a TPS handles the everyday operation. Pag sinabi ding operation, talagang tuloy-tuloy ang eksena. Okay? Ng isang client or organization or business. So, it records routine transaction quickly and accurate. So, example natin to ha, mga ATM withdrawal, grocery checkout, GCash payment, enrollment, payroll, hotel booking. Continuous po ito. Okay? Walang hintuan. Kahit nga 'di ba sa mga emergency, tatawag lang tayo laging nakabukas 'yan, 'di ba? Hindi puwedeng 8 to 5 lang kami, walang kahit mag-emergency kayo diyan 8 to 5 lang kami, walang gano'n. May mga operations po tayo. So example natin, bibili tayong kape gamit yung GCash. Siyempre transaction occurs, payment recorded, inventory updated, sales report updated, and receipt generated. All this happens instantly because of TPS kasi nga real time. Bumili ka, nabawasan yung pera mo. Bumili siya sa'yo sa coffee shop mo, yung inventory mo nagbago. Okay? Hindi lang siya yung nag-update. Both of you. Kaya nga minsan may tinatawag tayong system integration, 'di ba? So, bumili ako gamit yung GCash, bumili ako sa'yo, yung inventory mo nabawasan. Kunyari sa Shopee, bumili ako, nag-order ako, ayun yung transaction natin. Then pagdating sa side mo, nabawasan yung stocks. Okay? So, yung characteristics nito, syempre, ito yung high volume, repetitive, accurate, fast, and real-time processing. So, walang hintuan po yung operations. Naintindihan po ba ang TPS? Transaction Processing System. Talagang tuloy-tuloy. Walang kuskus palumos. Okay? Hindi pwede ma-interrupt. Next, Maritime Management Information System or MIS. Okay? May subject tayo nito kahel nung fourth year. So, MIS uses data collected by TPS and converts it into useful report manager. So managers don't need thousands of transactions. They need summarized information. Okay? So example, ah may mga reports kayo na generate sa benta nyo. Gusto nyo makita kung magkano kinita nyo today, magkano kinita nyo weekly, magkano kinita nyo monthly. Wala akong pake kahit ano yung mga pumasok dyan. Kailangan ko ng generated reports. Okay? Kailangan ko nakasummarize. Bigyan nyo ako ng report kung nalugi ba or kumita ba. Okay? Kaya nga kasi sinasabi dito, management. Mina-manage natin. 'Di ba? Yung mga information na nakuha natin. Kasi raw yan eh. Piracies ng ating system. So, nagkaroon tayo ng meaningful data. Okay? So, they need summarized information. So, yon po. Okay? So, yun yung mga ginather. Tama nga si Kahen. Yung mga ginather ng TPS. Hindi naman siya magiging conclusion. Malapit siya sa katotohanan. Hindi siya yung tamang term eh. Pero parang ganun. 'Di ba? Kumbaga pinaka-summary natin. Kumbaga ano na, bigyan mo kumbaga sa ano, kumbaga sa isang kwento, bigyan mo ako ng buod. Yung buod o English summary. Sa isang kwento, bigyan mo ako ng summary, 'di ba? Yun dun pa lang sa summary, naiintindihan ko na simula unang transaction hanggang dulo. Okay? O, example natin ha, example tayo. Instead of seeing, nakita ko 10,000 sales na resibo. Ako manager, gusto ko ilan yung total sales natin today. Gusto ko yung sino yung nag-best selling product, sino yung product na maraming nabenta, sino yung brand natin na bumenta, magkano yung kinita natin buwan-buwan, ilan pa ba yung inventory natin. What's the job of MIS or Management Information System? I don't know ba't tinanggal sa IT to today. Sa curriculum, ba't tinanggal to? So, meron pa tayong isang example for the MIS. Student Information System. So, sa TPS, sige nga, ano yung TPS?
So, gagawa tayong sige sasagutin natin 'to ha. Student Information System. Ano yung TPS natin? Sa records, sige records, sige specific records. Ano yung TPS? Ano yung naka-include? Sabihin ko ulit yung keyword sa TPS, ito yung ano, real time. Oh, sige nga sa records. Kasi sabi ang TPS ay real time. Tuition fee, ano pa? Bank records, kasi for the payment. Ano pa yung ano natin sa, sa information system? Ledger? Ano, puro bank, financial lang tayo. Wala bang iba? Siyempre sa records natin, nandun si grade, si attendance, si enrollment. Yun yung sa TPS. It means real time niyang monitor or napoprocess. Yes, student records. Then, pagdating natin kay MIS, ano yung gine-generate niya? Nakuha ko yung grades at tataas. Ano yung gine-generate niya? Sige nga. Sige, ano yung gine-generate niya? Tataas ng grade. Nakita ko sa records. Real time, nare-record. Summary. Pero ano yung gine-generate natin sa Student Information System? SIS yung ano natin na pinag-uusapan natin. Ano yung gine-generate yung report? Average na number of student? Yes, pasok po siya doon sa faculty student population. Grades? Ano yung makikita natin sa grades? Final grade. Ano yung gine-generate natin? Sige, nakita mo yung grade sa TPS natin. Ano yung gine-generate natin? GWA. Then pag may GWA tayo, ano yung kinukuha natin sa GWA? Para saan yung GWA? Anong pwede natin makuha sa GWA? Ano yung ire-report natin? Last na, 'pag nasagot natin 'to, move forward tayo. Yan, sino magiging top student? Sino yung magko-cum laude? Sino yung candidate for dean's lister, president's lister? So, yun yung generated report. Dati kasi, sa MIS, mano-mano pa. Ngayon kasi, kita lang, i-sort out lang siya. Ito puro 1.25 lahat yung grade. Lahat ng 1.25, automatic cum laude. I-email ka na lang. Hindi ka na, dati kasi sa panahon namin ni Kahel, mag-a-apply pa kami sa registrar. Oh, 'di ba may ililista agad, 'di ba? Dati kasi nung panahon namin, mag-application for dean's lister, application for ano, dun pa lang kitang-kita na, eto na hatantusan ko 'tong mga magko-cum laude. Eto yung mga ano, naiintindihan po ba ang MIS? Sa totoo lang guys, 2.75 nga ako dito sa MIS kasi bobo-bobo ako dati. 2.75 ako dito MIS. Kasi panggabi namin 'to, Sabado, Diyos ko dahil. Fix agad yung SIS. Correct ka diyan, okey? Next, we have the Decision Support System or DSS or Knowledge Based Systems or KBS. So magtatanong yung ano natin dito, DSS helps managers make better decision. It analyze different possible scenarios. Ito na yung mga what if, ah. What if hindi na lang nag-shift si Sasa? 'Di ba gano'n? So example tayo ha. So a company asks, what happens if we increase product prices by 10%? So si DSS, magpe-predict siya. Ito yung mga possible sales, ito yung possible profit, ito yung mga customer demand. So this is called what if analysis. Kaya nga 'di ba sa ano natin, meron tayong ano, ano ba yun? Root cause analysis. Why number one? Why number two? Why number three? Okay? So another example, yung university nagtanong, what if enrollment increases by 20% next year? Example ha, sa amin sa QCU. 2,000 yung enrollees. What if tumaas siya ng 20% by next school year? Ano mangyayari? So ano yung kailangan natin? Sige, sasagutin natin 'to ha. So ano yung ini-estimate ni DSS? Example ha, meron tayong 2,000 enrollees this school year, first semester. Pagdating ng magwa-what if ako, what if mag 20% more ang ating ano, enrollment for the 2027-2028. So what do you think guys? Ano yung kailangan natin?
Sige. Sige nga, subukan natin. More server? Yes, tama si Sasa. Kailangan natin yung classroom kasi nga dadami enrollment. 'Di ba, ina-analyze natin siya. Oh, example, dadami yung student. Ano pa yung kailangan natin? Sige nga. Oh, oh, teacher, yes. Siyempre, kailangan natin ng teachers. Kasi nga madadagdagan eh. 'Di ba? Kailangan din natin ng budget. 'Di ba? So, ganun po yun. O, sa space. Okay? So, naiintindihan ba? Oh, yes, nag-explore tayo ng hypothetical. Ano lang naman eh, what if lang naman. Oh, pinaghiwalay ko si DSS ha, dito naman tayo kay KBS. Okay. A knowledge-based system stores expert knowledge and provide recommendation. So example, medical diagnosis, meron tayong tax consultation, legal advice, troubleshooting software. So example, when your laptop says battery health is poor. So siyempre, the computer uses stored knowledge to recommend ano yung nire-recommend? Oh, yung battery health natin is poor. So, ano yung ano siya, nire-recommend? May actually, nangyayari 'to, lumalabas 'to sa mga laptop na detachable yung battery. So, the computer uses stored knowledge to recommend. Ano yung nire-recommend niya? Sabi rito, battery health is poor eh. Ano yung nire-recommend niya? Tap ano, dapat gawin para magtagal yung battery? Yes, ano yung gagawin? Kasi nagre-recommend siya, eh. Ano yung nire-recommend niya? Sabi battery health is poor, eh. Battery saver, pwede. Ano yung best recommendation, 'di ba? Oh, sabi rito ha, battery health is poor. Then siyempre ang recommendation is yes, palitan, replacement ng battery. So, that's the best solution. So, tanong ko ulit ha, what information system is used when you withdraw money from ATM? Ano yun dito sa nabanggit natin tatlo? Sige nga. Sige, isang tanong naman 'to. This is just a question. So, anong gagawin ano siya dito sa tatlo? So, 'pag nag-withdraw tayo ng pera sa ATM. Yes, TPS. Ang galing, ah. Okay, so siyempre, organizations use more than these three systems. So, continue pa natin. Huwag kayong mag-alala, meron pa. Hindi pa tayo tapos. Akala niyo yun na yun, 'no? So, meron tayo dito, okay? So, meron tayong, Office Automation System o OAS, Knowledge Work System or KWS, Artificial Intelligence AI, and Export System ES. Yan, meron pa tayo, akala niyo. So, dito mo tayo kay Office Automation System or OAS. So, OAS increases office productivity. It automates routine office work. So, ano yung mga productivity tools natin? Yung mga basics. Sige nga. What's our basic productivity tools? Yan. Word processors, spreadsheets. Oh, ano pa? Ano pa yung mga productivity ginagawa natin sa opisina? Docs, WPS. Ayan, perfect kayo dyan. Siyempre, kasama na rin dito yung mga Outlook, Google Docs, Gmail, Zoom, Microsoft Teams, Copilot. Yan, pasok. So, example natin. Ito before, typewriter. O ngayon, Microsoft Word, cloud storage, electronic signature. So, syempre, office work becomes faster. Yes, gumagamit ako ng Outlook. Gumagamit ako. Lahat yan ginagamit ko actually. Lima ba naman school ko eh. Lahat yan iba-iba. Okay. So, yun yung sa ano natin, Office Automation System. Mas pinadali. So, meron tayong Knowledge Work System. Oh. Work System or KWS supports professional who create new knowledge.
So, sino-sino ba 'to? Ito yung mga engineer, architect, scientist, researcher, software developers. So, ano yung mga ginagamit nila? Sige nga. So, kunyari, sige, sabihin na natin software developers. Ano yung mga ginagamit nating application? O, ang dami niyan ha. IDE, VS Code, Claude, ayan, dami. So, these systems help professional design and innovate. Okay? So, nagkikreate sila ng something new. Okay? So, yun lang. May fish. Hindi ko na kailangan gawing complex. Okay, next move on. For the artificial intelligence. So, enables computers to imitate human intelligence. So, syempre sa AI, kaya niya mag-learn, predict, recognize image, understand speech, generate content, tsaka mag-solve ng problems. So, syempre, meron tayong mga ChatGPT, Google Gemini, Siri, Alexa, self-driving vehicles, and face recognition. Yan. Actually, si ChatGPT parang ano na siya eh. Kinakabog na siya ng ibang AI eh. 'Di ba? So, example natin, everyday, natin, example na ginagawa sa buhay. Ito yung mga Netflix recommendation movie, Spotify recommending music, TikTok recommending videos yung sa FYP natin. So, these recommendation use AI algorithms. Okay? So, isipin mo, kailangan mong bumili ng mga bagay-bagay tapos ipapakita sa'yo ng algorithm ng AI. Nag-a-ads na siya. Now, let's explore about expert systems or ES. Hindi extra service ha. So, an expert system imitates the decision-making ability of human experts. So, example natin dito, yung mga medical diagnosis, financial consultation, legal advice, equipment troubleshooting. So, bigyan tayo ng difference between AI at saka expert system para may konting linaw tayo. Sa AI, can continuously from new data. Then, pagka-expert system naman, use predefined rules created by human expert. Kumbaga, may gumawa na niyan ng tao. Nakaset na yan. So, tanong ko sa inyo, can ChatGPT completely replace human teachers? Oo or hindi at bakit? Sa tingin nyo ba? Not yet. Wala din pangarapin. Baka mawalan ako ng trabaho, guys. Mawala ako ng limang school. No. Okay. So let's continue with system design for collaboration and executive management. Okay. O, meron pa guys, di pa tayo tapos. Kala nyo. Okay. So, meron tayong dito, Group Decision Support System or GDSS. Meron tayong Computer Support Collaborative Work System or CSCWS and Executive Support System or ESS. So, dito ba tayo kay GDSS or Group Decision Support System? So, sometimes organization make decision as a team. Okay? So, GDSS provides tools that help groups collaborate. So, example meron tayong voting system, brainstorming software, electronic meeting system, at digital whiteboards. Example natin, university curriculum review. Meron tayong faculty vote online o di kaya evaluation. So, ideas are ranked automatically. Then, reports are generated instantly. So, ayun yung mga mabilisan. Then also for the computer support collaborative work system or CSCWS, so supports teamwork regardless of location. So ano yung mga ginagamit yung application na pwede tayong magsama-sama. Hindi kasama Discord, iba to. So ano yung mga application na ginagamit na pwede mag-collab? Zoom, at maliban dyan, ah, Google Meet, ano pa? Pag nag-edit tayo, DC, exclude na natin DC. So meron tayong mga Google Workspace, Trello, Notion, Slack, 'di ba? Oh, Canva. Yes, actually sa Canva pwede makapag-collaborative work. Si Google Docs, Google Sheets. Yan. Yung tipong hindi lang isang tao, but sama-sama nagko-collab. Telegram? Meron ba nun?
I mean, meron bang gano'n na collaborative? Ay, wait lang, ba't nag-next? So, example natin sa totoong buhay. Kunyari, capstone group nyo, kayo-kayo. Members from different cities o different ano tayo di kunyari gumawa tayo ng ng website ng DevTalk. Different schools, different profession. Siyempre nag-Google Docs tayo, nag-Discord meeting tayo. Meron tayong GitHub repository. Meron tayong siyempre everyone collaborates online kahit malalayo pa. Okay, meron tayong Executive Support System or ESS. So, ESS is designed for executives, yung mga kataas-taas ang kagalang-galang katipunan to. Mga CEO, President, Vice President, Directors. So, executive focused on strategic decision. So, meron tayong information shown in ESS. So, company profit, titignan nila, market trends, paano sila hindi mapag-iiwanan, competitor analysis, sinong kumakalaban sa kanila, sinong kalaban nila, business growth, and forecast reports. So, example, a CEO opens a dashboard. So, ano yung pinapakita sa dashboard? Sige nga, sa isang business, ano yung pinapakita sa dashboard? So, ano yung mga nasa dashboard natin? Yun, analytics. Kinakabahan ako sa inyo. So, makikita natin may revenue, sales, customer satisfaction. Lahat naka-display graphically. Yung mga pie chart, di ba? Yung mga iba't ibang klaseng chart. Okay? Guys, naka-record 'tong ano natin ha. Pati yung chat nyo nakikita. Naloloka ako sa inyo. Okay, let's continue. So we have here, sa other types of information system. So meron tayong pyramid dito. So ito yung pinapakita, different employees require different types of information. So meron tayong bottom level. So ito yung operational level. So gumagamit nito yung mga cashier, clerk, registrars, tsaka data encoders. So ano yung mga system na ginagamit natin madalas dito? Yung Transaction Processing System or TPS. Because daily transaction po ito, pang araw-araw. Then meron tayong middle level or management level. So used by department head, manager, supervisor. Ano yung mga system nito? MIS tsaka DSS. Siyempre, ano ba yung focus nila? Nagpaplano sila, nagmo-monitor, at nagde-decide or decision making. Then meron tayong top executive level. Ito yung ginagamit ng mga CEO, President, Vice President. So meron silang systems na ESS, AI, tsaka strategic DSS. Siyempre, ang focus nito sa long-term strategy. Para kung ano yung business nila lumaki, at saka yung mga competitive advantage nila. Okay? So sa analogy natin, isipin natin yung hospital. Nurses and receptionists use TPS to record patient information. Department head use MIS and DSS to monitor patient statistic and staffing. Then, the hospital director uses ESS to review overall performance, budgets, and strategic goals. Okay? Naintindihan po ba? Yan na yun. Oh, yan. Ay, alam mo, Sasa, maiintindihan mo to kung paano mag-operate na ng ng ospital. 'Di ba? 'Di ba? At least, 'di ba? At as system analyst, alam mo na. 'Di ba? Alam mo na mag-operate ng ospital. Pero kung ano yung ospital mo, sabihan mo ako ha, para hindi ako doon. Okay. So we have here another one. So sa previous slide pag-usapan natin yung pyramid. So dito naman, so expands the idea by showing that information system are interconnected and support different business function. O ang dami pa pala niya pasikot-sikot, 'di ba? So modern organization ngayon, hindi na lang sila nagre-rely sa isang information system. Instead, nag-integrate sila, pinagsasama-sama nila yung mga system. Okay? Para ma-improve yung efficiency nun. So dito sa diagram natin, so as shown in the figure, each information system has its own purpose, but they all work together to support the organization. So for example, sa TPS natin, nagko-collect ng transaction data. Kay MIS natin, kino-convert yung data sa management reports.
Kay DSS, ina-analyze yung report para ma-assist yung decision making. Kay ESS naman, nagpo-provide ng summary strategic information para sa ating mga kataas-taasan. So think of it as a chain where the output of one system becomes the input of another. Okay? So, ayan. So, meron tayong example sa isang university. So, sa enrollment system natin, TPS. So, syempre, bakit? Records every student enrollment. Ngayon, after ma-record, meron tayong student information system. Nandito na yung MIS. Gine-generate na yung report ng total ng number ng student naka-enroll. After ma-generate, dito na ako tayo sa Decision Support System or DSS. Pinipredict yung number ng classroom, number ng faculty na need natin sa susunod na semester. Example ha, yung sa DSS. Kunyari, ako yung teacher. Nasa akin yung subject, pero hindi siya mag-o-open hanggat hindi pa nakaka-enroll yung bata. Example, hindi magbubukas yung section 2 nang hindi napupuno yung section 1. Okay? So, hindi ko makukuha yung subject ng section 2 kasi wala naman naka-enroll. So, yun yung decision making. So, next is the Executive Support System, ESS, allows the university president to monitor enrollment growth, financial, kumbaga lahat na nangyayari sa buong transaction ng enrollment. Lahat ng kita ng school, minomonitor niya. So, notice how every system depends on the previous one natin. So, syempre, mahalaga ang integration. So, organization no longer use isolated system. So, nag-expand na sila. So, today, different departments share information. Kunyari, example, meron tayong sales department, meron tayong accounting, inventory, human resource, at management. So, everyone access the same database. So, meron tayong centralized database. Pero naka-cluster naman po sila. So, reducing duplication and improving accuracy. Okay? So, syempre, example natin, yung customer bibili ng laptop online. So, immediately, kailangan natin, yung inventory mababawasan, yung sales madadagdagan. Yung accounting, magre-record ng bayad ng customer. Yung warehouse, magpo-prepare ng shipment. Customer, marireceive yung tracking information. So, one transaction affects multiple systems simultaneously. Okay? So, naiintindihan po ba? Mabilis ba? So, isipin nyo dito sa gitna yung database. Naka-centralize po yung database. So, example, nandun sa registrar. Lagay ko lang student number mo. Makikita na dun sa library. Search lang din yung student number mo. Okay? So, our next slide. So, we have integrating technologies for systems. So, we have 4 technologies dito. Ayan. So, technology continues to evolve rapidly. So, system analysts must continuously learn new technologies because business are also evolving. Nagbabago ang lahat. So, hindi naman pwedeng sila lang. Hindi lang din pwedeng kayo lang. So, discuss natin itong 4, no? First, meron tayong e-commerce and web system. So, refers to buying and selling goods and services over the internet. So, yan yung mga Shopee, Lazada, TikTok Shop, and many more. So, syempre, pag bumili tayo sa Shopee, example natin ha, the system automatically i-check yung stock, i-accept yung payment, update inventory, ino-notify si seller, at sinesend yung shipping information. So, everything happens through web technologies. Okay? So, ano ba importance nito? Businesses can operate 24 hours, kahit nasan ka man, kahit buong universe pa yan, without requiring customer to visit the physical store. Kahit sa Shenzhen sorting center pa yan. Okay? Next, let's talk about enterprise resource planning or ERP. Usong-uso to sa mga information systems at sa mga accounting information system na course. Okay? So, ERP integrates all departments into one unified system. Okay? So, instead of having separate software, so si ERP magkakakonekta sila, si HR, si accounting, si finance, inventory, si sales, purchasing, manufacturing. Iisa lang, parang kanina lang, sinabi niya sa iisa lang yung database niyan. Iisa lang department lang pinagkukuhanan ng mga resources niyan. Okay, example natin, si Samsung. When sales sells one television, ERP automatically magdi-decrease yung inventory, yung accounting magre-records ng sales,
Production, receive demand updates, kung mabenta ba yung TV na nabenta. Then management dashboards updates instantly. Okay? So, ang pinaka-popular dito yung sa ERP software, yung SAP eh. Yung Oracle, yung Microsoft 365 natin. Ayan, sila yung mga bentang-benta. So, next we have the wireless systems. So, allows information to be transmitted without physical cables. So, syempre, ano ba yung mga wireless natin? Sige nga. Sige, banggitin nyo. Ano yung mga wireless natin? Bluetooth, yes. Wi-Fi. Ano pa? Ano pa yung mga wireless natin? Data? Pwede. Siyempre, NFC, RFID, yan. Example, using GCash through QR code, walang cable, walang papel. Wireless communication lang. Example, sa business, sa restaurant, tablets for ordering. Pag sa hospital naman, wireless patient monitoring. Pag sa warehouse, iba-barcode lang yung mga gamit. Kiosk, yan, pwede rin. So, yun na yung kay wireless system. Napaka-basic niya. Yes, NFC kasama din. Bank transfer kasama din. Now, we have the open source software. So, open source software allows user to view, modify, and improve the source code. So, ano yung mga open source natin? So, ano yung mga open source natin? Sige nga. Dami nito eh. Marami tayong open source. Yan, si Google kasama din yan. Even si Linux kasama yan. Si Chrome, OpenArch, ay wow. Si Ubuntu kasama yan. Android, MySQL, LibreOffice, etc. Dami niyan. Mga open software in general. Siyempre, benefits nito. Yan, VLC kasama yan. Siyempre, benefits, libre, flexible, community support, tsaka highly customizable. Okay? So, naintindihan po ba ang apat? Yan. Okay, we have here integrating new technologies into traditional system. So, businesses are continuously modernizing their operations. Nagiging modernized na talaga ngayon. So, instead of replacing all their existing systems, organization often integrate new technologies in their current system. May payment manually. Hindi naman nila aalisin yung payment manually. Magdadagdag lang sila ng option na pwedeng mag-option gamit yung bangko or GCash. Okay? So, meron tayong example. Sa traditional bank, magbibisit sila sa bangko, magpi-fill up ng form, pipila, manual processing. Ngayon, mobile banking, transfer mo na lang sa bangko ko, ito ang account number ko. Oh, ano na lang, gamitan ng QR code or tsaka kailangan ng fingerprint or facial recognition para ma-transfer. QR payments. Yan, mga digital wallets. So, sa education, sa school, sa traditional natin, magsusulat tayo sa papel, mag-enroll. Manual yung grading, paper attendance. Ngayon, may student portal na tayo, may learning management system pa tayo, QR attendance, online payment, at cloud storage. Yes, reliable ang ating banking apps. Siyempre, meron din tayong cloud computing. So, cloud, ibig sabihin internet. So, many organizations now store information in the cloud. So, meron tayong Google Drive, OneDrive, Dropbox, AWS, at Microsoft Azure. So, ano ba yung benefits nito? Accessible anywhere, automatic backup, at easy collaboration. So, online lang tayo. So, next we have the AI. So, syempre, customer support. Di ba dati may nakikita kayo sa website, FAQ, frequently asked question. Ngayon, may chatbot na. Tanungin mo na lang siya, be. Meron tayong fraud detection kapag nadedetect nila may something. Recommendation system. Sila mismo magsasuggest, hindi ka na magtatanong. Demand forecasting and resume screening. Diba? Nagkakaroon ng mabilisang evaluation. Yes, customer service may mga automated na tayo. Next one, we have the Internet of Things or IoT. Yan. Device can communicate with each other. So, meron tayong smart homes, smart traffic lights, smart factories, at wearable health device. Ay, tara, AI girlfriend daw.
So, example, a smart refrigerator can automatically detect low food supplies and notify the owner. Yan, sample lang naman yun. Okay, I think 8 slides na lang 'to. Konti na lang guys, matatapos na tayo. Ngayon, ano ba roles nito mga system analyst? So, a system analyst wears many hats. So, they are not just technical professionals. They are communicators, advisors, problem solvers, and leaders. Okay? So, first, meron tayo dito, system analyst as consultant. So, a consultant advises organization on improving business processes. So, identify problems, recommend solutions, improve efficiency, reduce costs, and increase productivity. So example, yung hospital naka-experience ng mga mahabang pila. So siyempre, yung system analyst, gawa lang tayong appointment system. Gawin natin electronic medical records. Gawa tayong queue management system. 'Di ba? Pero kumbaga numbering, 'di ba? So next, meron tayong system analyst as supporting expert. So the analyst provide technical expertise to management. So managers understand business, analysts understand technology. Together, they make better decisions. So example natin, a school wants facial recognition attendance. So, yung system analyst natin, in-evaluate. Magkano gagastusin? Yung feasibility, yung hardware, software, ano yung mga kailangan natin? Yung privacy, security. Bago i-implement, tignan muna natin itong mga to. Bago natin i-push 'to, mukhang maganda pero sa tingin mo ba safe ba, okey ba? Gagastos ba tayo? Okay. Next, we have the system analyst as agent of change. So, technology change organization. Employees sometimes resist to change. Minsan hindi naman lahat ng tao gusto ng pagbabago gamit yung technology. So, the system analyst help organization transition successfully. Hindi naman natin puwedeng, gawin natin automated lahat. Hindi naman puwedeng gano'n. Paano naman yung matatanda? Paano naman yung hindi sanay? So, tuturuan natin din time to time. Ita-train natin yon para magkaroon ng transition ng maayos. So, example, yung company, puro sila paper. Ngayon, digital na lang. Siyempre, yung iba magko-complain. So, siyempre, ang gagawin ng system analyst, ano yung gagawin ng system analyst para sa mga taong nagrereklamo? Sige nga, tignan nga natin. So, anong gagawin natin para maging successful ang transition? Sige, tignan natin, i-analyze nga natin. Sanay sila ng papel. Yes, ite-train, ide-demo. Then siyempre aayunin yung question. Yes, puwedeng 50-50 muna. Then supports implementation. Okay? Kumbaga, ipapakita din natin sa kanila, ano bang benefits nito? Magtatanong yan sila, ano bang benefits niyan 'pag ginawa nating AI or online? Okay? O ayan, dapat alam mo gagawin sa capstone niyo. Okay. So example natin, so yung GCash naging popular 'yan. So maraming business nag-shift sa, dati puro cash, ngayon may QR code, may optional na tayo. So that required process change, employee training, and customer education. So system analysts often help organization plan and manage these transitions, okay? Kaya magtataka kayo ba't may cash payment pa rin, hindi naman lahat QR. Okay. So, akala natin gano'n-gano'n lang kadali, hindi po. Next, meron tayong qualities ng isang system as analyst. So, technical knowledge alone does not make someone an excellent system analyst. Wala namang perfect. So, organizations also value attitude, ayan, professionalism, and interpersonal skills. Okay? So, syempre, meron tayong una, problem solver. A system analyst focuses on finding solutions rather than simply identifying problems. So sabihin natin, example, instead na sabihin natin na the enrollment system is slow. So siyempre bilang good analyst, ini-investigate natin yung root cause analysis. Bakit nga ba slow? Then magpo-propose tayo ng mga kailangan natin na kung gusto nating mag-improve. Okay? So kayo na po titingin nun. Next, we have the communicator.
So, analysts communicate with both technical and non-technical people. Di ba? So, they must explain complex technical concept in a simple language. Yung mas maiintindihan ng kausap natin na non-IT or non-techie. So, example ha, pag magpe-present tayo sa mga school administrator, hindi naman IT yan. Avoid sabihin natin yung jargon, SQL, API endpoint. Hindi naman nila alam yan. Sabihin natin, explain natin paano yung system, yung magre-reduce ng processing time, yung papadaliin lang natin siya. Okay? Kasi hindi nila alam yan, makikinig lang yan, oo at oo lang yan sa inyo. Kasi may tiwala sila sa inyo. Pero syempre, ipaalam din natin sa kanila. Okay? Yes, demo natin. Next, we have the strong personal and professional ethics. Okay? So, analysts often handle sensitive information such as yung mga grades, salaries, financial records, or medical data. So, they must protect confidentiality and follow ethical and legal standards. So, example natin. So, yung system analysts never access or share confidential student records without authorization. So, dapat ipapaalam natin. Okay? So next, we have the self-discipline and self-motivated. So technology change rapidly. Ang bilis lang yan. A system analyst must be committed to continuous learning. Hindi pwedeng system analyst na ako, okay na ako. Baka mamaya naman, after 10 years, wala ka na, tiklop ka na. Diba? Kailangan natin matuto pa rin. Okay? So, if you want to become a successful system analyst, don't focus only on coding. Develop communication skills, the analytical thinking, teamwork, ethics, and the habit of lifelong learning. So, these qualities will make you valuable in any organization. Okay? So, mahalaga ito guys. So, dapat maintindihan natin. Okay? Naintindihan po ba? Okay ba tayo? Okay ba tayo? Naintindihan? Okay. So, ayan. Guys ha, singit ko lang. Follow niyo yung Facebook natin. Para doon tayo mag-post. So next, ano ba yung required skills para sa isang systems analyst? So far, we discussed the roles and qualities of a system analyst. However, possessing good qualities is not enough. So a system analyst must also develop specific and technical professional skills. So think of a system analyst as someone who connects to the business world with the technology world. So to do that successfully, they must master several skills. Okay, ano ba itong mga skills na to? So syempre meron tayong technical skills. So syempre, technical skills allow analysts to understand how system work. Ito yung mga programming concept, database management, networking. Ito na, meron tayo nito eh. Lahat tayo meron tayong technical skills. Okay? Ilagay nyo na sa resume nyo yan. Okay? So next, meron tayong analytical skills. So analytical skills help analysts identify problems, determine the root cause analysis, and propose effective solution. So titingnan natin yung mga ano natin dito. A company noticed declining sales. So instead assuming the products are poor, alamin natin yung customer behavior. Baka nananawa na yung tao. Market trend. Baka mas maganda yung product ng iba kaysa sa'yo. Inventory availability. Baka konti na lang stocks mo. Pricing, baka naman mas mahal sa'yo, mura sa kanila. Tsaka yung mga competitors natin. Kung sino yung mga kalaban natin. Okay? So, only after gathering evidence can the analyst recommend a solution. Kung ano itong ebidensya, hindi tayo magsasabi na kasi ganito o sa ebidensya. Yun. And also, we have the communication skills. So, kaya ginagawa natin ito sa DEP Talk. So, talagang makikipag-chikahan ka talaga. So, magka-client interview tayo, meetings, magpa-present tayo, hindi pwedeng chika lang, hindi pwedeng puro text lang pinapakita natin sa client natin. Siyempre meron tayong documentation at user training. So, communication is often more important than programming. Okay? So, ayun. Next, we have business knowledge. So, a system analyst must understand how business operate. Di naman porket system analyst tayo ganun-ganun lang. Alamin kilala natin yung kilala natin yung gagawan mo, 'di ba? So, marami tayong industries diyan sa healthcare, hospital, education.
enrollment, banking, mga loan and financial, sa retail, inventory at sales, ayan, et cetera. Then, meron tayong interpersonal skills. Okay? So, meron tayong interpersonal. So, project involved teamwork. Yan, may teamwork ba kayo sa capstone nyo or sa groupings nyo? So, syempre, si analyst nakikipag-collaborate sa mga clients, sa mga programmers, sa mga testers, project managers, database administrators, network engineers. So, syempre, being respectful and cooperative is essential. Mahalaga yan, ha? And syempre, meron tayong project management skills. So, many system analysts also assist in planning sa project. Syempre, kayo rin nakakaalam din ng process. Kayo, nagmamanage din tayo, tulungan sila para sa schedule, para sa budget, sa mga resources, sa mga risks at deliverables. Okay? So, kayo ngayon, so advice lang naman, if you're currently learning programming, that's a great start, syempre. Syempre, but tandaan natin, employers also value communication, teamwork, analytical thinking, and business understanding. Kahit anong galing mo, kung hindi mo naman di maintindihan yung sasabihin nila, wala rin. So, a successful system analyst is a well-rounded professional. Okay? So, next, so what kinds of problem does an analyst typically solve? Ano nga ba? So, many people believe system analysts only fix software bugs. In reality, they solve business problems using technology. Malaking problema, buong kumpanya na concern, inaayos nila, hindi yung coding. Okay? So, example natin problem. So, may dalawa tayong example. Customers want to order products anytime. So, today, customer expect business to operate 24/7. Gusto nila 24/7, nandyan sila. So, imagine natin kung si Shopee tsaka si Lazada, nag-o-open lang yung customer service nila ng 8 to 5. Sa tingin niyo ba masasatisfied yung customer natin? What do you think, guys? Masasatisfied ba sila? O si Shopee at Lazada kailangan ng customer service, kaso 8 to 5 lang. No. Siyempre, ano ba solution natin? Yung e-commerce website natin, meron tayong mobile app, may online payment tayo, may cloud hosting. So, these allow business to operate continuously. Okay? So, meron tayong production planning. So, sa mga manufacturer companies natin, kailangan nila ma-determine ilan ba ang kanilang ipoproduce na products. So, producing too many, ano mangyari? Pag nag-produce tayo ng marami, masasayang. Magkakaroon tayo ng surplus. O yan, supply at demand ha. Ayan sa economics. Yung magkakaroon tayo ng surplus. So, siyempre, producing too few, pag konti naman produce mo, siyempre, mawawalan ka ng kita. Yung customer hindi masasatisfied. So, anong solution natin? Sa information system, i-analyze natin yung historical sales. Kailan ba ano yung demand ng customer? Seasonal trends. Baka mamaya, konti supply mo, tas panahon ng Kapaskuhan, wala. Kailangan ipo-forecast natin din. Ay, itong panahon ng kunyari marami kang supply. Oh, magbabakasyon na, ay magpapaskuhan na. Kailangan magbenta tayo ng maraming notebook. Oh. O magpapasko na, magbenta tayo maraming Christmas lights, parol, Christmas tree. O Valentine's na, benta tayo ng mga pa-promo ng mga love, love, love something. Summers pang outfit, swimming, gano'n. I-analyze natin, hindi puwedeng, sige gawa lang ako ng gawa ng produkto, kawawa naman, sayang naman, malulugi tayo. Okay, sige last nating example, supply inventory. Suppliers want to minimize inventory cost, so kailangan nilang tipirin. So instead of delivering 1,000 parts once a month, they may deliver 50 parts daily. So bakit? Ano bang benefit? So siyempre, lower warehouse costs, reduce waste, at better inventory control. Okay? So sa Toyota example natin ha, si Toyota gumagamit ng JIT or just in time inventory approach, where materials arrive only when needed, reducing excess inventory and improving efficiency. Hindi pong pag kailangan mo na nandiyan na agad yan, idadali naman agad nila yan. So, siyempre, no-notice natin sa part na 'to na
none of these problems are purely technical. They are business problems. 'Di ba puro business problem pinag-usapan natin, pero bilang business ano natin, bilang analyst. So technology become tool used to solve them. Okay, naintindihan na po ba natin? Nakukuha po ba natin? So hindi lang puwedeng more on technical tayo, ha? Dapat naiintindihan natin yung takbo ng isang business. Kaya nga 'di ba gagawa natin sila ng capstone, kikilalanin natin yung business nila, kung paano yung proseso nila. Okay. So let's continue. We're almost done. Actually, this is only 5 slides left. Kasi alam ko 23 to eh. So, syempre, meron tayong another one. So, another problem. So, syempre, sa marketing wants to predict customer needs. So, ano ba yung mga predict natin? So, sa companies, collect customer data to understand buying behavior. Sa example natin ha, frequently purchased products. Meron tayong mga favorite brands. Meron tayong shopping schedules o spending habits. So another part na example sa problem na 'to, when you browse Shopee, you receive product recommendation, 'di ba? Nakikita niyo naka-display na lahat, may algorithm pa 'yan. That's because the system analyze your previous activities. Kunyari, bumili ka ng mga tumingin ka ng ano, mga monitor, ta's mamaya makikita mo gaming PC na makikita mo sa recommendation mo. So this improves sales and customer satisfaction. Okay? Next, another problem, management needs financial information. So executives are require accurate and up-to-date financial report. Siyempre, kailangan natin updated. So siyempre, ano ba yung monitor nila? Yung mga revenue, expenses, profit, cash flow, and forecast. So without timely information, poor decisions may be made. So kailangan time to time updated. Kasi kung mamaya pa ako mag-update, baka hindi mo alam palugi ka na pala kinabukasan. So example natin ha, a company's dashboard displays ano yung kinita natin today, ano yung monthly revenue natin, ano yung mga operating expenses na kailangan natin gastusin, yung net profit natin. So these reports help executives plan future investment. Kunyari sa operating expenses, naku masyado pala tayong maraming nabili, o bawasan natin yung operating expenses natin, mga pinagbibili natin kasi sobra naman. Ina-analyze na agad natin, doon pa lang sa dashboard. So, kakikita natin example, yung revenue sa dashboard nakita natin ang baba. So, mag-iisip tayo ng puwedeng solution for that. Next, ito pinakamasarap pakinggan, employee benefits. So, employees have different needs. So, some of them prefer nila additional health insurance, flexible work schedules, more leave credits, at training opportunities. So, organizations use human resource information system. Ito na, yung mga nagtatrabaho sa HRIS para ma-manage yung mga preference nila. So, example, sa HRIS natin, mag-a-apply sila ng leave, makikita nila yung payslip nila, yung sinahod nila, i-update nila yung personal information nila, tsaka tumingin pa ng iba't ibang benefits. So, siyempre, hindi ka na pupunta ng HR, ng department. Mag-a-apply ka na lang dun. Bubuksan mo na yung HRIS. Ayan guys, pwede nyo gawin ng capstone yan, HRIS. Yan, pwede kayong gumawa niyan. Okay? So, next. Feel ko guys, konti na lang. So, the analyst as a business problem solver. So, this slide remind us that system analysts are not just technology experts. So, their main responsibility is solving business problems. So, syempre, una, has computer technology knowledge. So, analysts understand technology well enough to recommend appropriate solutions. So, alam nila yung mga database, programming, networking, etc. Next, understand business problems. So, technology should always support business objective. So, example natin, imbis na tanungin natin, anong programming language na gagamitin natin? At tanungin mo na lang, anong ba yung problema yung aayusin nyo? Pinoproblema mo yung gagamitin mo programming language. Problemahin mo yung aayusin mo. Okay? Kasi madali na naman hanapan yan. Next, uses logical methods. So, analysts solve problems systematically. So, naghahanap sila ng facts, nag-gather sila, nag-a-analyze ng data, ine-evaluate nila yung mga alternative, at nagre-recommend ng solution. So, avoid natin yung mag-assume. Lalo na 'pag nagka-capstone, 'pag nagpe-present kayo, huwag kayong mag-a-assume ng kayo-kayo lang. Dapat mag-gather kayo ng data, kaya nga tayo may gathering data, 'di ba? Next,
has fundamental curiosity. Great analysts ask question. Kahit anong question, maraming question. So example, bakit ba 'to nangyari? Kaya ba namin i-improve 'to? Ano ba yung naging dahilan ng delay? Guys, huwag niyong tipirin ang pagtatanong. Kunyari sa client kayo ha, itodo niyo na yung pagtatanong. Baka mamaya pag-uwi niyo, hindi niyo na alam na, "Ay, hindi ko natanong 'to, dapat pala tinanong ko." 'Yan. So curiosity leads to innovation. Ay, grabe naman 'yan. Wala ka ng matanong 'no, tinanong mo na lang, "Kumain ka na ba 'te?" Yun na lang yung tinanong mo, wala ng tanong. So also, wants to make things better. So the goal isn't simply to build software. So the goal is to improve organizations. So ano ba yung success natin ibig sabihin? Mabilis yung process, better customer experience, lower yung gastos natin, at higher productivity sa mga employers natin. And also, business problem solver rather than programmer. So many excellent system analysts do very little coding. So their greatest value lies in understanding problems and designing solutions. Okay? So next, ayan, feel ko last na to. So meron tayong analyst approach to problem solving. So professional systems analysts don't rely on guesswork. Di sila nanguhula. So they follow a structured approach to ensure that solutions are effective, practical, and aligned with business goals. Baka mamaya gawa ng decision mo pero yung business goals pala ng client mo hindi naman nasusunod. So may step tayo dito. So step one, verify benefits outweigh the cost. So before starting a project, tanungin natin, is the project worth the investment? Worth it ba 'to? Mag-i-improve ba yung productivity? Mababawasan ba yung gastos? So this is called a feasibility or cost-benefit analysis. Kasama po ito sa capstone, yung cost-benefit analysis. So step two, research and understand the problem. So siyempre, gathered information. Paano ba tayo mag-gather information? Mag-interview tayo, obserbahan natin yung client natin, yung trabaho nila, i-review natin yung mga documents, at syempre, studying existing system. Kaya nga tayo may RRL, guys. Baka mamaya may nag-exist na neto, same lang din yung problem, baka pwede tayong gawan ng solusyon. So, never recommend a solution before fully understanding the problem. Okay? So, kailangan alamin muna natin. Huwag kayong magdikta agad. Alamin mo muna yung buong nangyari kung bakit sila nanghihingi ng tulong. Next, define the requirements. So, identify exactly what the new system must do. So, example natin, user login, student enrollment, grade submission, report generation. So, these requirements become the project's foundation. Okay? So, ano ba? I-define mo muna yung requirements. Hindi pwedeng, ito yung requirements. Alam mo muna bakit. Next, develop alternative solution. So rarely is there only one solution. Isa lang naman. Pero ano lang naman 'to alternative. For example, a company might choose between kunyari, build a custom system, buying commercial software, using a cloud-based solution. The analysts compare these alternatives. Doon sa tatlong nabanggit natin, pagkukumpara natin ano mas bongga. For another step natin, decide which solution is the best and recommend it. Yan. After ma-evaluate natin lahat ng mga option, kayong mga analyst, nire-recommend yung solution na nami-meet yung organization needs. So, based sa mga costing, sa mga benefit, yung mga risk and feasibility. Okay? Next, define the details of the chosen solution. O nakuha mo na, napili na ng customer or client natin yung solution na gusto. Siyempre, ano natin yung specification? Ano yung system architecture? Ano yung design ng system natin? Database design, user interface. So, process workflow, security requirements. So, these documents guide the development team. Hindi pwedeng sabihin mo lang, oh, ito yung ano gusto niyang gawin. Bigyan mo naman ng blueprint, be. 'Di ba? Malay ba nila kung ano itsura niyan. Baka mamaya gawin nilang business pa rin pero Barbie naman yung design. Maloka naman sila dun. And also lastly, for the ano, dito, so implement, ah, tsaka monitor natin yung solution. So once the system is deployed, train natin yung mga tao na gagamit nito, i-monitor natin yung performance kung maganda ba, then feedback after ng testing,
At saka 'pag may nakitang mga concern, i-correct natin yung issue. Tsaka siyempre i-measure natin whether the expected benefits have been achieved, okey? Kahit na-achieve yung benefits, i-ano pa rin natin, i-measure pa rin natin. So, kasi nga continuous improvement is an important part of the system development. O sige, nagawa niyo nga yung project, tapos na. Baka naman after 5 years mag-upgrade sila, kailangan nila yun, okey? So, meron pa ba? Ano pa meron? Okay, so this is just the reference, so I will send it later on. So, ayun po. So, end of the presentation. So, thank you so much. So, if you have question, pwede nating iyan sa tambayan. So, recording will be sent, I will upload it and I will send the link. Paano ko na lang kay Ate Jazz. Then, the PowerPoint will be sent later on sa tambayan. So, yun lang po. Thank you so much, guys. Follow natin yung Facebook page. So, tayong ano-ano. Um, so, huwag tayong magkalimot for the updates. So, yun lang po. Thank you so much. So, lipat tayo tambayan, dun tayo magtanungan para lahat makapagsalita. So, stop ko na yung recording, ha.